Bakit hindi sinabing magaling sa kautusan? Kasi ang kautusan, hindi siya pananampalataya eh. Hindi ka na naaano yung ganap dyan eh. Oh. Paano ba maging magaling sa pananampalataya? Ibang miss na. Naku, nag-isip pa. Pilipos, 3:9. Basa. Oo, sige. Basa na, Sister Lynn. Walang pasok. Ayun, walang pasok kung ang kautusan. Eh, pagka may pasok kung sa yung kautusan, nakatuwiran mo, ay hindi ka magaling sa pananampalataya. Kailangan yung pananampalataya mo lang kay Kristo, wala ka ng kautusan. Kailangan mo mamatay din eh. Pag sinabi, ye are also become dead to the law by the body of Christ. Kailangan bumagay tayo doon. Mabagay tayo doon sa pagkamatay ni Kristo. Paano? Doon sa kautusan. Kasi makikisama tayo kay Kristo eh. Hindi pwede, hindi ka mamatay sa kautusan. Bago ka makisama kay Kristo. Kaya magkakasala ka ng pangangaluya sa Espiritu. Kasalanan lang daw tayo namatay. Sino may sabi? Sila. Ganito yan. No? Totoong tayo ay namatay sa kasalanan. Bakit? Nang mamatay si Kristo, tinubos niya yung ating kasalanan. Nag-aalis ng kasalanan sa unang buwan ay sa isang buwan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Nang inalis ni Kristo ang kasalanan, ano yung nawala sa atin? Kasalanan. Very good. 1 million points. Paano inihambing ni Apostol Pablo tayo sa kanyang mga salita sa Roma 7:2. Basa. Roma 7, versikulo 2. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa kanyang asawa. Anong kautusan yung natatali sa babae? Sa kanyang asawa? Nakakalian siya, no? Diba? Kasi may asawa siya eh. Nung mamatay yung asawa niya, anong sinabi? Naku yun, nawala na lang doon sa pagkakatani ng huwag kang mangangaluya. Bakit? Patay mo yung asawa niya. Diba? Tayo, inahalin tulad tayo ng Apostol Pablo. Kaya hindi naman mga kapatid ko, kayo na namatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Paano? Di ba inalis niya yung kasalanan natin? Di namatayan tayo ng asawa natin. Ano ba yung asawa natin nung wala pa tayo kay Kristo? Kasalanan. Kaya natatanian tayo ng 10 utos. Natatanian ng wag. Alalahanin mo, wag. Igala mo. Hindi. Wag. Alalahanin mo, igala mo. Yan ang nakakatalo sa atin noon. Nung wala pa tayo kay Kristo. Yan ang asawa natin. Kaya, nung inalis ni Kristo yung asawa, namatay tayo ng asawa. Natatalian pa ba tayo ng 10 utos na lang? Oo, di ba? Di ka lang tayo. Ganon tayo inihalimbawa ni Apostol Pablo sa babae. Kaya nga, hindi yung mga kapatid ko, kaya namatay sa kautusan. Ayan! Upang kayo makisama doon sa namatay at nabuhay naman muli. Sino yun? Pwede si Kristo. Kaya kailangan mo matay na rin sa kautusan. They are also become dead to the law by the body of Christ. Paano naman yung sa babae? Sabi, kalang na sa kautusan. Kung ang mapagkakasawa ng may asawa, bakit sinabi ba doon? Ikaw lang may ibig sabihin yan. Hindi natin pinag-aaralan yung hindi nakasulat. Ang pinag-aaralan natin hindi nakasulat. 29 ng Deuteronomio.
mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan. Yes! Oh, kautusan yan, ha? Oh. Ang mga bagay Lihim. na lihim, ibig sabihin nyo, hindi na isulat yun. Sa Diyos yun. Yung pag-aasawa ba ng babae na may asawa, sinabi ba niya Apostol Pablo? Ang sabi niya, ganoon din tayo na namatayan ng asawa. Na maging tulad tayo sa babae. Hindi sinabi, kung ang asawa mo, may asawa. Ay, hindi na rin pinag-usapan doon. Ikaw na lang may sabi mo. Ikaw na lang may ibig sabihin nun. May kautusan lang ng mag-aasawa. Sino may sabi? Sila. Yan nga tanong, sino may sabi? Kautusan ng pag-aasawa? Hindi totoo yun. Ito, church, ang pinag-uusapan dito, yung iglesia. Kaya nga sinabi, hindi naman kayo, mga kapatid ko. Ang tinutukoy niyan dito, kapatid ko, yung nasa iglesia na din. Kasi si Apostol Pablo, tinawag na maging apostol sa loob ng iglesia. Ang sinasabihan niya na gayon din naman kayo, yung mga kapatid, sa loob ng iglesia, na maging tulad sa babae na tinutukoy niya, na nung mamatay yung asawa, nakatag na siya sa kautusan ng huwag kang mangarin niya. Tayo nung wala pa tayo si Kristo, nung hindi pa tayo iglesia ng Diyos sa Jerusalem, natatalian tayo ng 10 utos. Nung inalis ni Kristo yan, namatayan tayo ng asawa, tinalag tayo ni Kristo, kaya nga, sa kalayaan, ay pinalaya kayo ni Kristo. Huwag na kayo pasakot pa sa pamato. Di ba? Pinalaya na tayo ni Kristo, pagkatapos doon ka pa sa pagkaalipin. Bakit? Hindi ba ninyo nalalaman mga kapatid, Roma 6:16, na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong sarili na pinakaalipin upang kayo tumalima, ay kayo alipin ng inyong kinakalima, maging ng pagkalima sa ikapagiging matuwid, o ng pagtalima sa ikapagiging makasalanan. Pag ang tinatalima mo ay ang pagpatay, alipin ka ng kasalanan. Pagpatay yun Kung ang tinatalima mo ay huwag kang papatay, alipin ka rin yun. Hindi ka alipin ni Kristo.